Angat. Okay, check. Okay, pasalamatan natin yung ating mga tech team. Yan. Maraming salamat. Saka awesome job sa ating mga song leaders. Yun, it was really helpful. Nakapag-worship ako talaga today and awesome. No? It's always great to be together as a family, mga kapatid. Ano man ang pinagdadaanan natin, sabi nga kanina, mataas na ang presyo ng gasolina. Susunod ang mga bilihin. Pero hayaan natin na sigad pa rin ang gumalaw sa buhay natin. Okay, sige, mag-next na lang ako. Okay? So, good morning everyone. Today is March 8, pang-anim na lesson sa ating series na tatagal hanggang May. Yan, pinag-uusapan natin ang mga parables ni Jesus. Bakit parables? Parables. Yan. Yan. Si ano yan si Jack yan. Actually guys, kumita yon sa Las Piñas. Ginamit ko seryoso. Sabi ko, sa tingin niyo, bakit parables? Sila, seryoso sila. Parables. Tawa sila, tawa. You know? But really, it's, in some sense, totoo siya right? When you look at the parables at nakikita mo yung sarili mo doon ka mabibless. Bakit? Kasi mamimili ka Susundin ko ba yung sinasabi ni Jesus? Iisipin ko ba to? I-reflect ko ba to? Itatama ko ba yung sarili ko dito? Or pagka-uwi ko sa bahay, nakalimutan ko na yung lesson. Di ba? Hindi siya pwedeng ganon. No? So, we will be blessed when we read it, we practice it, we put it to heart. And it's an honor to really be able to share the Word of God sa atin. Last Sunday, Leo did a great job for helping us reflect sa lesson na sinare niya, yung lesson 5. I pray na you take down good notes, di ba? Picturean yung mga slides and really study it pag-uwi nyo sa bahay kasi yun talaga yung purpose nun. No? Para pag-uwi nyo, may baon-baon kayo and then throughout the week, iniisip nyo siya and then babay tayo ng Sunday, lalo pa tayo may strengthen kasi nilalagay natin sa heart natin. So, please be praying. Gaya na sinabi kanina, patuloy pa rin yung gera doon sa Iran, yung Israel and US, tapos nadadamay na rin yung mga kalapit na kung meron tayong mga family members, please be praying for them, tayong lahat as a ministry. Kung hindi nyo pa nakita, sa ICOC Facebook page natin, naglagay tayo ng advisory for prayer. Diba? Meron doon. So, take time to pray for our families, kamustahin natin sila. Meron kaming family doon. Si Eya, nalalin si Eya, diba? Mandun na sila kasama si Kael. Kael attended our teens devotional, congregational kagabi. So, nakakatawa. Yung tatay ni Angie nandun din sa Bahrain. So, please be praying for your family members. Let's pray for each other. Hayaan natin na kumilos si God at gumalaw siya kahit na maraming mga difficulties and challenges around us. So, please join me with a prayer and jump right in na tayo sa ating lesson kasi mahaba-haba ito. So, let's pray. Ama namin nasa langit, magandang umaga po sa inyo. Salamat na tinipon nyo kami sa lugar na ito para makinig ng inyong salita. God, tinataas ko sa inyo ang lahat ng nandirito, God, sa puso nila para unahin kayo, isipin kayo, at bigyan kayo ng pagkakataon, God, na kausapin sila. I pray na buksan niyo ang aming mga isipan. Lahat kami, God, dito, God, ay nasa inyong harapan. Lahat kami kailangan naming marinig ang inyong salita. Walang sino man sa amin dito ang makakapagsabi na nakuha na namin, nalaman na namin, natutunan na namin, at hindi na to bago sa amin, God. Lahat to ay bago, God, dahil ito ay inyong salita. Buhay, malakas, at patuloy na magtataguyod sa amin sa araw-araw. Mahal namin kayo, God. Naway ang inyong salita ang maipahayag ngayong umaga at wala nang iba. Mahal namin kayo, God. In Christ we pray. Amen. Yun! Awesome. So the title of our lesson for today is Growing in the Kingdom of God. It's not enough na makapasok tayo sa kingdom, gaya na sinabi na Sunday, para siyang invitation for a banquet. Diba? Lahat is invited, lahat is welcome. But we also need to think, parte ng pagiging parte ng kingdom ng Diyos ay yung paglago. Nung binigay ni Jesus yung the Great Commission sa Matthew 28, hindi niya tinuruan or hindi niya sinabi sa mga disciples niya, gumawa kayo ng mga simbahan. Actually, ang ginawa ni Jesus was, parang sa isang gera,
papunta yung kalaban sa isang pampang sa dagat at doon siya mag-establish ng kanyang base bago niya pasukin yung buong teritoryo nun. It's like that. When we became a Christian, si Jesus para siyang nag-establish ng beachhead. At tawag nila doon beachhead. Kung mahilig kayo sa mga war movies, sa mga brothers dito, mga World War II movies, di ba? Yung Normandy, yung beachhead noon, pinuntahan na doon sila nag-establish. Hindi sila agad dumiretso sa teritoryo sa Europe. Nag-start sila doon, nag-ipon sila ng gamit, nag-prepare sila doon, at unti-unti silang kumalat papunta sa Europe at unti-unti nilang niliberate yung lugar na yon. Ganun yung ginagawa ni God. We are on earth para tayong in-establish ni God kung nasaan tayo so that siya mismo magagamit tayo para i-infiltrate, pasukin, atakihin yung mundo na meron tayo ngayon. Not on a physical sense, but on a spiritual sense. Di ba? Na habang nagbabago ang buhay natin, pumapasok tayo sa mundo, at nai-influence yung mga tao sa paligid natin, one by one. Dati, kilala ka nila, nakasimangot ko, pagpasok mo, ang talas ng mata mo, di ba? Pero ngayon, nakangiti ka na. Pagpasok mo, ang gaan-gaan ng mukha mo. Sabi sa'yo, uy, may nagbago sa'yo ah. Hindi ka naman nagpagupit, di ba? Same ka pa rin naman, pero parang iba yung aura mo, di ba? Yun pa lang, unti-unti na, nagkakaroon sila ng question sa meron ba akong, di ba? Nagkakaroon sila nagka-challenge sila, napapaisip sila. Ganun ang ginagawa ni God. It takes time. It's a process of changing and transforming to be like Jesus. Di ba? Kung naalala niyo yung unang lesson, we start from faith in Christ. Tapos ang end goal natin ay faith of Christ. Di ba? Ayaw nating maiwan na may faith lang tayo kay Jesus. Gusto natin mismo makuha at ma-imitate yung parehong pananampalataya niya. Kasi kapag naiwan doon, sayang. At makikita nyo rin yun sa lesson natin ngayong umaga. Ano man ang mangyari, dapat magtiwala tayo sa Diyos. Yun ang totoo doon. Ano man ang nababaltaan niyo sa paligid mo, nasa Kanya pa rin yung outcome. Na kay God pa rin yung outcome ng lahat ng bagay dito. So let's read our Bible sa Matthew 13. Yeah. Matthew 13 verse 24. Babasahin natin pati yung section sa verse 36 hanggang 43, yung explanation ng parable. Diyan na kayo? Babasahin ko sa English. Let's share our Bibles, especially doon sa mga walang dala. Tabihan natin sila para sila din makapagbasa. And kung meron kayong Tagalog version, maganda rin yon para at least sa mas madali nating makuha. Sa verse 24, sabi rito, Jesus told them another parable. So nagkwento na naman siya ng isa pang parable. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. Ito na naman, pagtatanim na naman yung analogy ni Jesus. But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. When the wheat sprouted and formed heads, then the weeds also appeared. The owner's servants came to him and said, Sir, didn't you sow good seed in your field? Where then did this weed come from? An enemy did this, he replied. The servant asked him, Do you want us to go and pull them up? No, he answered, because while you are pulling the weeds, you may uproot the wheat with them. Let both grow together until the harvest. At that time, I will tell the harvesters, first, collect the weeds and tie them in bundles to be burned, and then gather the wheat and bring them into my barn. So yung parable ni Jesus, gumamit na naman siya ng seed farmer. Diba? Nalala niyo, parable of the sower, right? Pero this time, hindi yun ang focus niya. Ang focus niya was, habang tinanim yung good seeds, merong tinanim yung kalaban ng mga bad seeds. Ang produkto ng good seeds ay wheat, or sa Tagalog, trigo. Trigo, right? And then, yung weeds naman, mga ligaw na damo. Okay? So, nakita ng mga servants habang lumalaki, they were able to, identify kung alin yung wheat, tsaka alin yung trigo, tsaka mga damo. Kasi maybe because of experience, matagal na nilang ginagawa yun. So, tingin pa lang nila, ay, alam ko na to.
Ano to? Hindi to trigo. Ano to? Ligaw na damo to. So, paano siya nagkaroon ng ligaw na damo? Eh, di ba, Master, maganda yung itinanim mo. Sabi ng Master, yung kalaban na gumawa niya. Hindi siya nag-duel kung ano yung ginawa ng kalaban. Ang sinabi niya, iyaan mo lang. Of course, concerned yung mga tao niya, right? Sabi niya, gusto niyo po bang tanggalin namin? Minsan pag may hindi tayo komportable, gusto natin tanggalin, right? Pero sabi ng Master, no. Don't do that. Kasi pag tinanggal mo siya agad, pwedeng madamay yung trigo at masira yung ating mga pananim. Okay? So tuloy natin. So of course, ito na naman yung mga opposites niya, no? Ha? Okay. Wheat, tsaka weeds. Nagigets ko yun. Pero Master, anong ibig sabihin nito? Okay? So jump tayo sa explanation. Let's read sa verse 36 and 43. So kayo ba, medyo nagugulumihanan na rin? Sabi ni Jesus, umalis yung crowd, verse 36, yung disciples niya lumapit sa kanya, explain to us the parable of the weeds in the field. So itong sabi ni Jesus, the one who sowed good seeds is the Son of Man. So siya daw yun. The field is the world. Importante yun, ha? The field is the world. Hindi church yung pinag-uusapan doon. Mismong mundo kung saan tinanim ni Jesus yung mga good seeds. And the good seed stands for the people of the kingdom of God. Pansin nyo? Last time, yung seed ay word ni God. This time, ginamit ni Jesus yung seed as Christians. Right? Yung mga tao na nasa kingdom ni God. Parang silang mga buto na itinanim sa mundo. So parang mga beachhead, no? To establish yung purpose and plano ni God. Tuloy natin. The weeds are the people of the evil one. Okay, medyo challenging to. Bakit? Yung weeds daw, mga tao din. Pero sila they belong to the evil one. So, hindi lang pala yung mabubuti ang itinanim sa mundo, kung hindi, even yung masasama, galing sa masamang kalaban ni God, si Satan, yun din yung naitanim sa ground. So you can imagine how difficult it is, right? So sabi sa verse 39, the enemy who sows them is the devil. The harvest is the end of the age, and the harvesters are angels. As the weeds are pulled up and burned in the fire, so it will be at the end of the age. The Son of Man will send out his angels, and they will weed out his kingdom, everything that causes sin, and all who do evil. They will throw them in the blazing furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. Whoever has ears, let them hear. Alam mo yung mga time na sana hindi mo na tinanong? Kasi nung nalaman mo yung meaning, parang, okay. Alam pala, di na ako nagtanong eh. Di ba? Kasi dalawa lang ang choice eh. Are you a wheat or are you a weed? Isa ka bang trigo o isa ka bang ligaw na damo? You can imagine how difficult it is for people to hear, especially yung mga disciples niya. Because the reality is, we are all planted in the world. And the world and everything is in it. Ano yung pinagsapan natin last time? Kaparte siya ng kingdom ni God. Lahat yun. Lahat ng meron sa mundo, ng universe and all these things, under the power and glory of God. Guess what? Even Satan, he's part of the kingdom. Pero siya yung who will be destroyed. Siya yung who will be, tormented. Unfortunately, those who follow him, we will be tormented as well. In short, nothing in this world or in this universe, spiritual, physical, ay na hindi sakop sa kingdom ni God. So this is really not an easy lesson, but it's important na we take it kasi words to ni Jesus. Amen? This is not my words. This is not my ideas. This is the word of God. Sino sa atin noong unang panahon, merong, natutong magtanim kasi part ng klase nyo, merong kayong THE, di ba? Magtanim ng munggo, di ba? Di ba? Meron tayong schedule, pupunta tayo sa garden, sa school natin, and then tuturuan tayo magtanim.
And then maybe yung teacher niyo sinabi sa inyo, oh, ito, tatanggalin mo to, ito, iiwan mo dyan, ito, kailangan malinis yan. In the garden, we learn how to pick yung mga weeds o yung mga ligaw na damo. Kasi aagawin niya yung nutrients ng mga tinanim natin, right? Unfortunately, pag pinag-usapan natin yung fields kung saan nakatanim yung mga wheat, it's different. Hindi siya ganun actually. Kasi iba ang setup ng weeds na to at saka nung wheat. Makikita niyo sa picture, they're almost identical. They're almost the same. Sa ating mga lumaki sa probinsya or naka-experience ng umuwi sa probinsya, alam niyo to, yung matataas na talahi, di ba? Para silang wheat. Pero makikita niyo yung kanyang mga butil niya para siyang wheat. Pero sa totoo lang, hindi mo siya mapapakinabangan. Meron nga sabi nga Dallas Willard, lumaki siya sa isang farm, so nagtatanim sila ng wheat at saka minsan nakikita nila yung mga weeds, yung tares sa ibang version. Sabi niya, even yung mga tares na yun, pag kinolekta mo, hindi mo mapapakinabangan, hindi ka makakagawa kahit isang cookie. So ganun siya, wala talaga siyang use. No? So makikita niyo yung similarities, and lalo na kapag lumalaki sila, talagang hindi mo mapapansin. Paano mo siya makikilala? Pag malaki na sila at ready na i-harvest, yung mga weeds, ang kanilang bunga na nanatiling nakatayo at medyo maitim or brownish, yung mga wheat, ang mangyayari sa kanya is magiging brown siya at dahil mabigat siya, anong gagawin niya? Yuyuko siya. Kasi punong-puno siya. Okay, so yun yung ilan sa mga difference sa binasa natin. Balikan lang natin yung verse kanina, yung towards the latter part ng ating verse. Sabi rito, he said, no, lest in gathering the weeds, you root up the wheat along with them. Let both grow together until the harvest. Ito na. Maganda rin tong phrase na yon, yung part na yon, tandaan niyo yon. Let both grow together until the harvest. You can look at this in a positive or negative way. Okay? But mamaya, i-go through natin yan. And at harvest time, I will tell the reapers or the angels, gather the weeds first and bind them in bundles to be burned, but gather the wheat into my barn. Sabi ni Jesus, pagdating ng panahon, ng tamang panahon ng anihan, wala na ang magiging concern kung lalaki pa ba yung wheat or yung weeds or maapektuhan pa ba yung wheat. Bakit? Kasi aanihin na sila. Tapos na. It's end of the, tapos na yun. Wala na. Wala nang ibang concern. Kung hindi i-gather, kung ano yung mga trigo, kung ano yung mga wheat. Ang tanong, bakit hinahayaan ng Diyos na lumago ang ligaw na damo kasama ng mga trigo? Naisip niyo ba yun? Bakit in this world there is evil, there is suffering, there is hardship? Before we became a Christian, maybe tayo rin, nag-cause tayo ng suffering with other people. Tayo rin, nakasakit tayo sa mga tao sa paligid natin, mga magulang natin, mga kapatid natin. I used to think that I'm a good person. Hindi naman ako nagda-drugs, hindi naman ako naglalasing, hindi pa ako nakapanagirilyo sa buong buhay ko. So I have this self-righteous image na okay naman ako. Pero in my mouth, in my thoughts, in my action, kitang-kita talaga na isa akong wheat. Isa akong weed. Isa akong ligaw na damo. I cannot hide. Sa physical na anyo, sa magandang ginagawa, kasi kitang-kita sa loob kung sino ako. Last week, pinag-usapan natin yung parable of the Great Supper o yung banquet. Di ba lahat ng tao doon was invited? Everybody was, yung invitation was sent out. Everyone was invited. Ang hindi lang nakapasok, sino? Yung may mga excuse. The offering or the invitation is para sa lahat. Pero hindi lahat makakapasok. Bakit? Hindi dahil sa pangit sila o hindi sila may problema sila sa nila. Walang ganun. Actually, may sakit ka, may kapansanan ka, whatever you're going through, who you are, pwede kang pumasok sa kingdom ni God. Pero it has to be your own decision. It has to be your own will. Kailangan mapalitan yung excuses into decisions to enter God's kingdom. So, yung mga tao that will exempt themselves from being in the kingdom, sila yung mga tao na hindi nila na-deny yung mga excuses nila para makapasok sa kingdom ni God.
Magtatanim muna ako, may nabili akong field, di ba? Bagong kasal ako, meron akong nabiling mga hayop, titignan ko muna sila. Di ba? Those excuses disqualify them from entering the kingdom. Sa parable na to, it's also important na makita natin na there are those, merong mga both in the kingdom and of the kingdom, sila yung mga wheat. Merong in the kingdom, but not of the kingdom. Naintindihan nyo? In short, may mga tao na yung action nila nagpapakita at yung buhay nila nagpapakita na sila ay wheat. Bakit? Nasa church sila, nasa kingdom sila ni God, at yung kinikilos nila at pag-iisip nila at pag-uugali nila nagpapakita na sila ay parang si Kristo. Hindi perfecto, nagkakasala pa rin, lahat naman tayo nagkakasala pa rin, pero hindi naiiwan doon. Patuloy na nagre-repent. Patuloy na lumalambot ang puso at nakikinig kay God. Pero there are those in the kingdom or in the world whose thoughts and actions doesn't show discipleship. They are in the kingdom, but not of the kingdom. Nakuha niya mga kapatid? Parang faith in Christ and then faith of Christ. So yung in and of, yung mga prepositions na yun, napakahalaga niya kapag pinag-uusapan natin yung parables ni Jesus. Kasi gumagamit siya ng physical location, physical example, para maintindihan natin yung example na hindi natin nakikita, spiritual. So we need to be in the kingdom and of the kingdom. Nasa kingdom ng Diyos at namumuhay na kaparte ng kaharian ng Diyos. Napakahalaga nito sa atin para maintindihan natin yung parables ni Jesus. Sabi ni Dallas Willard, maaaring mamuhay ang mga Kristiyano ng ganap, ibig sabihin ng buo, kumpleto, dito tayo sa mundo, ngunit may pagka-Kristiyanong karakter. Nakuha niyo? Paano yun, Nats? Nabubuhay sa mundo na may pagka-Kristiyanong karakter. Simple lang. Kung tayo ay sinasabi natin mga Kristiyan, hindi tayo nagnanakaw sa ating mga employers. Diba? Hindi tayo nang leading lang sa mga tao sa paligid natin. Diba? Kahit na minsan, pakiramdam natin, agrabyado tayo nagbabayad ng tax, ang dami nating binabayaran, and yet yung gobyerno natin hindi nagpapakita ng tamang pamamalakad, mamumuhay pa rin tayo ng tama. Bakit? Ang master natin si Jesus. Hindi sila. Yan ang minsan, pakiramdam natin, yung trato sa atin hindi fair. Naramdaman niyo ba yun? Yan ang minsan, di ba, alam niyo naman, paborito kong example yung pagdadrive kasi sa mga favorite kong gawain yun. You know, really, sometimes alam mo na, ikaw, tama ako. Ako talaga yung nasa linya eh. Tapos bigla kang ikakat ng ganun. Di ba? But you have to see, I'm a disciple, sige, yaman na. Baka may ibang iniisip, baka nagmamadali, baka may emergency, o baka kailangan umuwi at magpunta sa CR, di ba? I mean, nilalawakan ko na lang yung pananaw ko kasi minsan na-experience ko rin yan, di ba? Parang, traffic, patay, di ba? So, but really, I don't know if you can relate, but I'm sure you can. Na dito sa mundo na to, there are so many things na hindi fair. Right? Pero kung sinasabi mo na Kristiyano ka ngayon, naniniwala ka kay Jesus, at nagbabago ka katulad ni Jesus, hindi ka kikilos ng nasa mundo pa rin. Bakit? Tuloy natin. Sabi niya, may mga taong nasa kaharian ng Diyos. Ngunit, ang kanilang karakter ay nananatiling makamundo. That's convicting. And if you think na ang pinag-uusapan lang natin dito, yung hindi mga Christians, think again. Because I can confess from my own personal life, there are times na kumikilos ako at umaakto ako na parang ligaw na damo. Kapag hindi ko iniisip yung sinasabi ni Jesus, kung hindi ko ipinamumuhay yung karakter ni Jesus, wala akong maluloko. Maluloko ko kayo, pero hindi ko maluloko si God. Lantad sa harapan ng Diyos ang buhay ko. Kapag nag-view, nagbabrowse, nanonood ng movie, hindi nakikita ng asawa ko, kung sino man dyan sa paligid ko, kung anong iniisip ko. Only God sees it. Di ba?
Kapag nakikipasalumuha tayo sa mga tao, nakikita ni God yung motivations ng puso natin, yung mind natin. And we can hide it, but God can see it. Wala tayong maitatago sa mundo. We know the idea of being into something, pero hindi part ng something. Parang ganito, sa left picture, pwede kang pumasok sa Apple Store or computer store, pero hindi ibig sabihin ikaw yung may-ari nun. Tama? Pwede ka rin pumunta sa school, sa isang bench, umupo ka doon, pero hindi ibig sabihin estudyante ka. Pwedeng nanay ka o tatay ka na nakaupo lang doon at inaantay mo yung anak mo. You get that idea. Of course, unless, katulad ni TJ na birthday ngayon, meron silang laundry shop. Pag pumasok siya sa laundry shop, hindi lang siya nandoon sa loob, part siya ng pagmamayari ng laundry shop na yan. Nakuha niyo, mga kapatid? We know that we understand ano yung ibig sabihin ng being into something, pero hindi tayo part ng something na yan, right? Sadly, this analogy can also apply in the church. We can be in the church, but not of Jesus' family. We can be in the church, but not of Jesus' family. We can sing. We can pray. Pero ang tanong, are we being transformed? Nagbabago ba tayo? Natatransform ba tayo? Lumalalim ba yung buto na naririnig natin every time, na we sit here? Or pagbalik ng Lunes, balik tayo sa dati nating gawi, kung paano tayo makasalumuha sa tao, ganun ulit, di ba? When God shows you something, may pinakita si God sa'yo, in your times kay God, or, basta na-realize mo, pinakita si God sa'yo na mali, na kailangan mong baguhin. Paano ka nagre-respond? Is there a humility in the response? Do you humble yourself before God and offer that heart? So, we can be in the church, but not of Jesus' family. We don't want this. Right? Walang sino man sa inyo ang gusto to. Ayoko nito, mga kapatid. Kaya, kailangan nating patuloy na mag-repent, patuloy na maging malambot ang puso natin, na even now, kung nararamdaman mo, ako ba itong pinatuto? Ako ba itong inaano? That's actually hindi. This is a lesson for my heart. This is a lesson for my personal struggles. Because hindi ako exempted. Actually, mas nakakatakot nga yung mga taong tumatayo dito sa stage. Even yung mga song leaders. Why? Because really, we can put up this facade na we are okay. But if we don't deal with our hearts, if we are not vulnerable, you may feel like, uy, awesome naman, ang ganda naman. Pero you know what? If we don't change, if we don't repent, like you, brothers and sisters, madi-disqualify kami. And that terrifies me. I have spent more than 10 years of my life as a minister. And there are times, ang dali na lang isipin, tigil ko na ito. Mapagod na ako. Ang hirap ng buhay. Ang dami kong iniisip, ang daming challenges. But you know what? I don't want to be in the kingdom and not of the kingdom. Sayang eh. Diba? Ang dami na nating pinagdaanan together. We don't want to give up now. Not now. Hindi natin alam kung malapit na. To be honest, mga kapatid, I'm gonna say this as a joke. But you know what? Marami sa mga kabataan natin, they feel like World War III is coming soon. They're really terrified. Some of them di na nga sila nag-isip, makakatapos pa ba ako? May silbi pa ba itong pag-aaral ko ngayon? Yun yung fear nila ngayon. Tayo mga matatanda, naramdaman natin yun noon, so medyo confident tayo kasi hindi naman siya nag-happen. But you know what? That's what they feel. That's how challenging our world is. Maybe you are feeling it now. Di ba? Mas concerned ka na ngayon. But you know what? God is in control. Kaya natin ito pinag-uusapan kasi words ni Jesus. This is a warning, an encouragement, and a reminder for all of us. So what do we want? We don't want in. We want off. Nakuha niyo mga kapatid? So kung gusto natin to be off, ang ibig sabihin nun, being off is like, for example, sa family picture na to.
Kung tatanong kayo, yes, AI po yan. Yung mga picture na ginamit natin, AI. Okay? So, we understand anong ibig sabihin ng of something, di ba? Ang ibig sabihin nun, we resemble kung saan tayo kaparte. In short, kuwari, itong pamilya de la Cruz na to. Di ba? Kung part ka ng pamilya de la Cruz, at de la Cruz ang apelyido mo, most likely, yung physical trait mo, andon, ilong ng nanay mo, mata ng tatay mo, di ba? Taas ng nanay mo, di ba? O kaya yung kulay ng papa mo. Of course, makukuha mo yung trait na yun. Pero hindi lang yun. Yung ugali nila, paano sila magsalita, di ba? Paano sila mag-isip. Kung aburido sila, isa nararamdaman mo ngayon, matanda ka na, parang tatay ko yun, sasalita kayo. Di ba? Parang sinasabi ng nanay ko to. You know, kagabi, I just wanna share, I had a great time with Kuya Ferdy at the Sunshine. And Kuya Ferdy was sharing about his mother. Ako na-appreciate ko yung nanay niya kasi may strength and character na I realized, sandali, ito pala yung nakikita ko Kuya Ferdy all these years. So, you know what being a De La Cruz is like. Di ba? So, if this is the idea, kung tayo ay parte ng kaharian at pamilya ng Diyos, so dapat lang, meron tayong trait ni Jesus. Di ba? Paano tayo mag-isip? Nilalabanan natin yung mga masasamang binubulong ng kalaban. You know, nagsasalita tayo dahil itinama na ni God yung isip natin, lumalabas sa bibig natin yung tamang sabihin. Hindi lang yun, yung paano tayo kumilos, paano tayo, gumalaw sa mundo natin, nakikita nila yung difference. I want to encourage you, grace, yung grace ni God, hindi siya opposed sa effort. In fact, they work hand in hand. Effort is opposed to earning. Hindi natin kailanman ma-earn yung karapatan na maging kaparte ng kingdom ni God. Regalo yun. Regalo yun. Wala akong nagawa para maging parte nito. In fact, ang lahat ng nagawa ko, contrary, baliktad. Pero nakapasok ako. Regalo ni God yun. Naintindihan niyo mga kapatid? Di ba kayo din? Kayo din, may hindi kayo mga nagawa na tama sa harapan ni God. And yet, andito ka ngayon. Why? Because it's a gift of God. Ganun ang grasya ng Diyos. Yung grasya niya empowers us to action. Ang pagkakaiba ng effort natin is we feel like, nagawa ko to, so achieve ko to, so karapat-dapat ako dyan. Pero yung grace ni God, we don't deserve it. Walang sino man sa atin deserves that grace. Kung yung grace ni God yung kumikilos sa buhay natin, we are actively growing. Di ba? From one stage ng buhay mo, papunta sa stage, iba na yung ugali mo. Di ba? Iba na yung kinikilos mo. Ngayon lang sa taon na to, apat sa family natin yung magiging married. Di ba? From being a single, they will go through the married life. Di ba? Good luck. Di ba? So, takot na sila. Oh, by the way, bukas na sila, Carla. So, please be praying for an awesome wedding. Pray for good weather, di ba? Pray na wag umiyak si Carlo, di ba? Masira yung kanyang outfit. But really kidding aside, I mean, di ba, people are transitioning from one stage to another, and I pray na mas lalo tayo maging Christ-like. Sa mga magiging married, huwag kayong mag-alala kasi process yun eh, di ba? Process yun of becoming more like Jesus. Hindi lang individually, pero together as a couple. I also want to encourage you, kung tayo ay of Christ, and ito yung goal nating lahat, maglalakad tayo na disciples ni Jesus. Yun. Diba? Hahayaan natin ang ating mga pangarap, mga adhikain sa buhay, ang mga kagustuhan natin. Hindi na yung mga dati nating kagustuhan at adhikain. Iisipin natin, ano ba ang pangarap ng Diyos sa mundo? Di ba? Maghihintay na lang ba ako ng langit? O hahayaan ko na magamit ako ni God na mabago yung paligid ko? Pamilya ko, kapitbahay ko, di ba? Kapatid ko, best friend ko, office mate ko. Nang tatanong siya, isi-share ko ba o akin na lang? Hindi ko ibabahagi. Papangarapin natin kung ano yung pangarap ng Diyos, hindi lang kung ano yung gusto natin. Kagahapon, nakita ko sa isang post, sabi ron, and this is a good prayer, but there's a better prayer. Sabi nung prayer niya, Lord, I pray that my dreams align to your will.
Nakuha niyo yan? Panginoon, ang panalangin ko, ang aking mga pangarap ay umayon sa kagustuhan mo. That's a good prayer. Actually. Why? Kasi yung ganung prayer, ang sinasabi nun, God, yung pangarap ko, isosurrender ko. Sana gawin mo siya na ma-align sa'yo. Kaso, parang ang gusto nating sabihin, God, may pangarap ako, i-preserve mo naman to. Ikaw na bahala, gawin mo, i-align mo na lang sa kung anong gusto mo. I'd like to propose a better prayer. Lord, sabi ko rito, baka makalimutan ko siya. Yung prayer is, Lord, may your dreams and hopes and vision, yun yung maging will ko. That's a different prayer. Kasi hindi na sarili natin na pangarap at kagustuhan yung iniisip natin na baguhin ni God. Ang sinasabi natin, Panginoon, baguhin mo ako. Ako mismo. Para yung mga pangarap ko, yun mismo yung gusto mo mangyari. Yung iniisip mo, yun mismo ang iniisip ko. Hindi baguhin mo yung iniisip ko, kung hindi baguhin mo ako mismo. Nakuha niya mga kapatid? I believe that's a better prayer. Because we are now aspiring na makuha mismo yung heart ni God. Hindi lang makita at maintindihan yung gusto niya. Magkaiba kasi yun. Ano kung maintindihan mo yung gusto ni God? Natatransform ba yung buhay mo? Or, sana matransform, God, i-transform mo yung buhay ko para mas maintindihan ko yung will mo. Amen? So I believe that's a better prayer. Another quote ni Dallas Willard, this is a passage na gusto ko lang basahin sa 2 Peter chapter 2. We're almost there mga kapatid, so a few more slides. We'll be landing our plane very soon. Sa 2 Peter chapter 3 verse 9 and 11, sabi rito, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Since everything will be destroyed in this way, what kind of people you ought to be? You ought to live holy and godly lives as you look forward to the day of God and speed its coming. Kanina I said, you can look at yung living in the world together, yung wheat tsaka weeds, right? You can look at it in a positive and negative way. Ano yung negative way? Panginoon, tanggalin mo tong mga ligaw na damo na to. Ang sasama nila. Parang yung servant, parang we can fall into that judgment na, God, sana alisin. God, gusto mo ba alasin ko na lang tong mga to? Diba? But you know what? That's not what Jesus said. Hindi yun ang gusto niya sa atin. Ang gusto niya sa atin, yung positive view. Ano yung positive view? That in our power, we cannot transform the weeds. I cannot dictate to you what you need to change, and I cannot force it to you. Why? Because it's you. The only one can change you, si God. Yung word ni God. And bakit may panahon pa? Yung grace ni God. May panahon pa para maging trigo. Wala tayong power to transform. Di ba? Impossible siya. Physically, impossible siya. Pero spiritually, kaya-kaya ni God. Napatunayan mo na yan, kapatid. Balikan mo kung sino ka nun. Hindi ka na ganun ngayon. Yes, minsan nadudulas ka, nagkakamali ka, pero di ba? Hindi siya naiiwan na wala kang konsensya ba? Di ba? Walang nagsasabi sa iyo mali yung ginagawa mo, mag-open ka na, di ba? Humingi ka ng tulong. Hindi ka tulad doon. May mali kang gawa, wala kang pakialam. So, it's a good news actually na andito pa, wala pa si God. Kasi pag dumating na si God, yung mga angels niya, i-harvest niya lahat. Actually lahat, walang maiiwan. Ang gagawin niya, isi-separate niya. Wheat, weeds. Trigo, ligaw na damo. Sheep, goats. Pero dahil may time pa, huwag na nating sayangin yung pagkakataon. I'd like to hear some takeaways na sa tingin ko makakatulong din sa atin.
Number one, the parable of Jesus speaks to everyone. Again, lahat yun. No one is exempt. I'm included. Pangalawa, yung patience ni God, hindi siya slowness. Pagmamahal yun, giving us time to transform, to be more like Jesus. Pangatlo, being in the kingdom, parang yung faith in Christ, starting point. Starting point. Ngayon, naiintindihan mo, nabubukas yung isip mo, napapaisip ka, sandali, mukhang tama yun. Mukhang kailangan kong kilalanin si God, mukhang kailangan kong maniwala kay God. That's it. You're starting to have faith in Jesus. Pero kapatid, kaibigan, laliman mo. Kasi hindi lang niya gusto na makilala mo siya, magkaroon mismo ng relasyon kay God. So, ang end point natin ay being of the kingdom. Yun yung end point natin. Having the faith of Christ. Pang-apat, God's grace and patience doesn't make us passive. So, yaman mo na, okay naman si God. Patient naman si God, loving naman si God. So, wala na lang akong gagawin. Hindi ganon. The more we experience yung grace, yung forgiveness, yung patience ni God, the more we allow ourselves to make an impact sa paligid natin. Amen? So, when we gather in our groups, here are some questions na pwede natin pag-usapan para hindi lang, I'm sure it's good to share sa tayo na conviction, tayo na encourage, pero these are also good questions to go through. Number one, kapag ipinakita ng Diyos sa akin ang kailangan kong baguhin, sumasagot ba ako ng may kababaang loob? Or tumutugod ba ako ng may kababaang loob? Pangalawa, nahuhubog ba ang aking karakter ni Jesus kahit walang nakakakita? Kung ako mag-isa, makikita pa rin ba si Jesus sa akin? Yeah. And then pangatlo, hinahabol or hinahanap ko ba ang pangarap, kagustuhan at kalooban ng Diyos para sa aking buhay? Hindi lang yung aking pangarap at kagustuhan at kalooban. Okay? I want to close out with this passage, yung last part, gusto ko lang balikan yun. The righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. Hindi nga tayo makatingin sa araw right? Ganun daw tayo magliliwanag kapag nakasama na natin si God. Sabi ni Jesus, sino mang may tenga, hayaan silang makarinig. Let him hear. And in my prayer is like this, Panginoon, gawin mo kaming trigo. Please make us sweet. Puno ng bunga, yumuyo ko sa harapan ni God at nagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Yan ang hindi nakatayo kasi walang laman. Kung hindi yumuyo ko sa bigat ng bunga na idinulot ng Diyos sa buhay natin. I know this is challenging, but this is inspiring. Di ba? We are going from one place to another. Let's be transformed and thrive for God's glory. Amen. Do we have someone to pray? May prayer sa line naman, pray. Ako na. Let's go to God, pray. Panginoon, gaya nga na nakasulat dito, God, that's our prayer. Walang sino man dito sa amin ang gustong manatiling mga ligaw na damo or maging ligaw na damo sa pagtalikod sa inyo. Tulungan nyo kami, God, na maging trigo, God, maging wheat. Punong-puno ng bunga, punong-puno ng pagbabago sa buhay namin na dahil sa bigat ng glory na meron kayo sa buhay namin, hindi namin kayang itingalaman lang ang aming mga mata, ang aming mga mukha, dahil wala kaming kayang ipagmalaki. Kung hindi, Panginoon, dahil sa kagustuhan nyo, kadakilaan nyo, God, napapayuko kami dahil sa tindi ng glory na meron kayo sa buhay namin. Salamat po, Panginoon. Tinataas namin sa inyo ang kabuuan ng Muntinlupa Sector. Gabayan mo ang bawat isa na kaparte nito, God. Sa mga pamilya at kaibigan na namin na nandirito, God, we can see them and I'm sure pumapasok ang inyong mga salita sa puso nila, God. I pray na sila mismo, God, in-desire nila na hanapin kayo, God. More than sa mga nag-invite, God, I pray na makita nila kayo yung nag-iimbita sa kanila at salita niya mismo at kayo mismo ang kagustuhan niyo mismo ang gusto niyong iparamdam sa kanila. Salamat po, gamitin niyo kami na makatulong sa mga pamilya at kaibigan namin na makilala din kayo. Nang sa gayon, God, yung plano mo, God, na i-transform yung mundo, God, kahit paunti-unti na nagagampanan namin at nagagawa namin yung aming parte. Mahal namin kayo. Salamat sa aming Panginoon si Jesus, sa inyong Espiritu, God, na nananahan sa amin. In Christ we pray all these things. Amen.